Hallelujah, 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 Hallelujah. Hanapin ng poong mahal, siya ating matatakbuhan. Sa Kanya tayo magdasal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sino nga ba ang tunay na deboto? Sino nga ba ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno? Madaling sabihing ako'y deboto. Madaling ipakita sa ating pagbibihis, pananalita, at mga nakagawiang ginagawa na tayo'y mga deboto. Bukas, tiyak yan, dagsa ang mga tao dahil unang Biyernes. Marami ang pumapasok, nakataas ang kamay, nakatingin sa mahal na poon. Marami ang may panyo, may medalyon, may imahe, may t-shirt. Marami ang may dalang aklat dasalan para sa poong Nazareno. Ang mga ito ay magagandang pagpapahayag. Ang mga ito ay napakainam na pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya. Ngunit mga kapatid, gaya ng sabi ko, ito ay pagpapahayag, pagpapakita. Ang ibig sabihin nun, ipinapakita at ipinapahayag
kung ano ang nasa loob. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus Nazareno, ang matibay na bahay ay iyong itinayo sa batuhan, hindi sa buhanginan. Sa makatuwid, ang matibay na bahay ay may matibay na pundasyon. Sa mga nagtatayo dito, lalo na ang mga inhinyero at mga construction workers, alam natin na ang pinakamahalaga sa isang gusali ay ang pundasyon. Baliwala ang magandang gusali, magandang mga palamuti kung mahina ang pundasyon. May napansin tayo sa pundasyon. Bukod sa ito'y dapat matibay, hindi ho ito nakikita. Di po ba ang pundasyon nakatago sa ilalim? Yun po ang inuuna bago magtayo ng isang gusali, yung nasa ilalim. At bandang huli, hindi yun ang nakikita. Hindi nyo po nakikita. Nakikita lang natin ang ganda ng altar ng Quiapo, ng simbahan, pero walang nakakakita sa atin sa matibay na pundasyon na ito sa ilalim ng lupa. Nakikita ko po yung mga lumang litrato nung ginagawa yung underpass. Baka may pinanganak na nung panahon na yun. Pero kitang-kita ho doon, naghuhukay ng malalim. Ito ang nais bigyang pansin ko, mga kapatid. Yung pong malalim, yung pong lihim, yun ang pagbabasihan ng pundasyon ng tunay nating ugnayan kay Jesus Nazareno. Sabi ko nga ho kanina, yung mga bagay-bagay ay pagpapahayag. Yung sinasabi natin, ginagawa natin, pinapakita natin, pagpapahayag yun ng lahat ng nasa loob natin. Kaya ang unang tinitignan ni Jesus Nazareno, ano yung nasa loob natin? Yung hindi nakikita. Ikaw lang at siya ang nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos ang nakababatid. Yun daw ang tunay na pundasyon ng ating buhay. Kaya't ang tanong, ano yung nasa ilalim ng ating kalooban? Ano yung lihim ng ating kalooban? Alam naman po natin lahat yan. Lahat tayo may lihim. Kasama po ako doon. Lahat tayo may lihim. Lihim na kasalanan. At sana meron din namang lihim na kabutihan. Minsan, wala nang kabutihang lihim ngayon kasi lahat gusto mo ipahayag yung kabutihan mo. Ang nililihim na lang natin, kasalanan. Meron din kaya bang lihim na kabutihan sa ating buhay? Wag ho kayong mag-alala. Ang gantimpala niyan ay doble pa sapagkat ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo. At sana yung nasa kalooban, yung mga ipinaglilihim natin, yun pa rin ay bahagi ng pananampalataya natin sa Diyos. Sana hindi maging pabalat bunga yung debosyon natin. Hindi panglabas lang. Hindi pag maayos lang ang buhay. Dahil sabi nga ni Jesus Nazareno, pag dumating ang mga bagyo, ang malalakas na ulan, bumaha na, magigiba na. Sana hindi po tayo ganon. Kapit lang tayo sa Kanya. Bagamat hindi nangyayari yung gusto natin, doon mas masusukat ang kalooban natin.
Kaya ito yung ipagdasal po natin sa bawat isa. Maging matatag tayong mga deboto dahil hindi tayo nababatay lang sa panglabas. Tayo'y tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa darating na piyesta, maririnig natin ito lagi, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Sumusunod. Sabi nga ng Panginoon, madaling sabihin, Lord, Lord. Pero ang tanong, tunay ba talaga tayong sumusunod sa Kanya? Nawa, ang bawat isa sa atin, mga kinikilalang deboto ni Jesus Nazareno, maging matibay, maging matapat, sapagkat ang nasa kalooban natin, ang nasa lihim ng ating puso, ay matibay na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos.